Pagkabalam ng usapang pangkapayapaan noong isang taon, ito ngayon ang isa sa mga sentro ng prioridad ni Pangulong Arroyo ngayong taon. Mula sa pagtalaga ng bagong peace negotiator, sisimulan na rin ang konsultasyon para tuluyang wakasan ang ilang dekada ng rebelyon sa Mindanao. Tutukan natin yan sa issue. Ibinaba ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong September 2008 ang utos na nagbuwag sa Government Peace Panel na nakipagnegosasyon sa Moro Islamic Liberation Front. Kamakailan lang, paglipas ng 4 na buwan, opisyal na ipinahayag ng Pangulo na isang bagong peace panel sa pangunguna ni Foreign Affairs Undersecretary Rafael Seguis ang nakahanda ng humarap sa mga representante ng komunidad ng Muslim Mindanao at sa liderato ng MILF para muling subukan ng usaping pangkapayapaan. Kasi nabuo na yung bagong peace panel, binigyan na sila ng atas na sila ay makipag-ugnay na sa ating facilitators, pati na rin sa mga leader ng mga MILF para ma-schedule na natin yung usapang pangkapayapaan. At dahil talagang naniniwala tayo na ang kapayapaan ay nahahanap sa negotiating table at hindi doon sa paglalabanan. So, handa na sila makipag-usap tungkol sa mga importanteng substantive aspects, kasama yung ceasefire-related issues, kasama yung international monitoring team, kasama yung mas mabilis na proyektong pangkaularan dito sa Mindanao. Kaya itong gusto natin at inaasahan natin na lahat ng mga panig ay committed din dito sa peace kagaya ng gobyerno at para sa ganun ay makasimula na tayo ng ating negosasyon sa pinakamadaling panahon. Marami ang isyung saklaw ng usaping pangkapayapaan sa Mindanao. 3 malalaking aspeto rito ang usapin sa seguridad, sa rehabilitasyon o kaunlaran ng rehiyon at ancestral domain na sumesentro sa karapatan ng mga Moro sa kanilang lupain na pagmamay-ari nila bago pa dumating ang mga Kastila. Sensitibo ang mga pumapaloob sa mga usapin at may ilang beses nang naudlot ang negosasyon sa pagitan ng pamahalaan at Moro Islamic Liberation Front mula pa ng simula ng peace talk sa pagitan ng dalawa noong 1997. Sa loob ng 10 taon, 2 nakakapinsalang digmaan na ang sumabog sa gitna ng mga rebelding grupong Muslim at mga sundalo ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. May ilang buhay na ang nabuwis at ilang kinabukasan ang nasira, subalit ang usaping pangkapayapaan ay nakabinbin pa rin. August 2008, nang lalo pang nawasak ang pag-asa na may patutunguhan pa ang negosasyong pangkapayapaan. Hindi nilagdaan ang inaasahang Memorandum of Agreement on Ancestral Domain at idineklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang mga termino ng kasunduan, kabilang na ang pagtatag ng isang Muslim homeland na pamumunuan ng MILF sa pamamagitan ng hinahay nitong Bangsa Moro Juridical Entity, hiwalay sa pamahalaan ng Estado ng Pilipinas. Ang pagbagsak ng kasunduan ay nagbunga ng pinsala sa buhay ng maraming inosenteng mamamayan sa Mindanao. Napilitan ng Panguluhang Arroyo na pansamantalang buwagin ang Government Peace Panel at kinailangan ng pamahalaang panindigan na hindi ito makipagtalakayan hanggat hindi humihinto ang mga masasamang elementong kaakibat ng MILF sa mga aksyon nilang labag sa mga kasunduan, sa batas at sa konstitusyon. Sa pagbuo ng bagong peace panel, ibinigay ni Pangulo Arroyo ang patakaran na magsisilbing gabay sa muling pagbubukas ng peace talks. Ito ang plataforma ng disarmament, demobilization at reintegration. Tinitiyak rin ng Pangulo na ang peace panel ay makipagdialogo sa mga tunay na kumakatawan sa Mindanao at lahat ng bahagi ng Muslim Mindanao ay mabibigyan ng representasyon.
Kasi importante na marinig natin yung boses ng taong bayan. Kasi maraming beses may mga grupong politika o grupong armado na sinasabi sila ang nagsasalita para sa taong bayan. Pero ang katotohanan, sila yung nagsasalita para sa sarili nila. Kaya importante na ang gobyerno ay maging, tawagin natin, honest broker para lahat ng boses ng lahat ng stakeholders ay marinig at hindi lamang yung mga puwersang pampolitika. At ito ay magpapalakas ng final outcome ng ating kasunduang pangkapayapaan. Umaasang Pangulo na ang partisipasyon ng mga mamamayan ang siyang magtatawid sa negosasyon sa tagumpay nito. Inaasahan rin ang pagkakasundo sa mga terminong pag-uusapan. Bukod pa riyan, ipinarating ng Pangulo na bukas ang pamahalaan na pag-usapan ng aspeto ng International Monitoring Team na pinangungunahan ng Malaysia. Sa katunayan, isang bilateral talk ang naganap sa pagitan ni Pangulong Arroyo at Prime Minister Abdullah Badawi ng Malaysia noong Oktubre sa Beijing, China, patungkol sa pagkakaroon ng matagumpay na resolusyon sa mga isyung kinakaharap ng negosasyon. Higit sa lahat, prioridad ng Panguluhan ang kapakanan ng mga displaced persons na siyang biktima ng dahas at palitan ng putok na paminsan ay sumasagabal sa kabuhayan ng mga kapatid natin sa Mindanao o di kaya ay pumapahamak sa kanilang buhay. Sila ay first priority. At ang ating pagsisikap ay pinamumunuan ng National Disaster Coordinating Council na Vice Chairman ang DSWD, pati na rin yung mga NGOs. At yung pangangailangan ng mga biktima para sa pagkain, para sa tirahan, para sa kanilang kalusugan, kasama na dito yung tubig at yung malilinis na kasilyas. Ito ay yun ang inaasikaso at meron din tayong mga paraan kung paano mabawasan yung trauma, lalo na sa mga bata. Maging ang pinuno ng European Commission na si Jose Manuel Barroso ay naglaan rin ng 7 milyong euro o 470 milyong piso para sa humanitarian at rehabilitation assistance ng pamahalaan sa mga nabiktima sa kaguluhan sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Pero yung mga pangmatagalang proyekto rin sa mga apektadong komunidad, yun din ang importante. So kasama dito, yung pagtatayo muli ng mga bahay o mga gusali na nasira doon sa labanan. Tapos yun yung kanilang hanap buhay, kasama dito ang training, at binibigyan sila ng pangsimula gaya ng fingerlings para doon sa mga mangingisda o aquaculture. Binibigyan din sila ng planting materials kung sila ay magsasaka. Binibigyan din sila ng animal stocks kung sila ay mambabaka. So yan ang ginagawa. At just before Christmas, na-release na yung 500 million pesos na kataas ng VAT para dito sa rehabilitation program na ito. At ito ay sa ilalim ng direksyon ng DSWD sa Secretary S.P. Cabral. Para kay Pangulong Arroyo, walang alternatibo ang kapayapaan at hindi titigil ang kanyang pamahalaan sa pagkamit nito para sa Mindanao at sa buong Pilipinas. Ang kapayapaan, ani ng Pangulo, ay higit na nakukuha sa pakipag-usap at hindi lamang sa pakipaglaban gamit ang armas. Bago tayo magtapos sa ating programa, kanina ay aking nabanggit ang long-term economic benefits ng mga infrastructure projects na ipinupundar ng Administrasyong Arroyo. Napakahalaga rin ng social services. Kapag dumarating ang mga panahon na tulad ng rice crisis, may agarang pagtugon dyan. Alam nyo ba na noong umabot ang halaga ng bigas sa 40 hanggang 50 pesos kada kilo, naglabas ang pamahalaan ng mura pero de kalidad na NFA rice? Ito ay 18.25 kada kilo lamang at sinisiguradong available ang bigas na ito sa mga pamilyang nasa pinakamahihirap na lugar. May mahigit 300,000 family access cards ang ipinamigay ng pamahalaan para siguradong makabili ang mga pamilyang mas nangangailangan nito. Magpapatuloy ang The Working President after this very short break. Natapos na naman ang isang makabuluhang episode para sa linggong ito.
Know more about the government's programs and initiatives next week. Dito lang yan sa The Working President. Muli, Jolina Magdangal po. Maraming salamat sa inyong panonood.